Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa pag-aalay natin ang banal na misa, ating aminin, pagsisihan at hingin ng tawad sa Diyos ang ating mga nagawang pagkakasala. Dasalin po natin ang mataimtim. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awa-nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iiral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakikita kailanman, ngunit siya'y iniibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan. Kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos. Pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkais sagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mamayaman sa pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa panalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga sumusubaybay po sa atin sa Facebook Live, sa kanilang mga tahanan, sa mga kapilya po na nasa sakupan dito sa ating parokya, isang magandang umaga din po. And in a special way, binabatid po namin ang lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang anibersaryo sa kasal. Happy anniversary po. At sa lahat po ng nagsiselebrate ng kanilang kaarawan, happy birthday. Sa atin po nga mabuting balita, ipinakita po sa atin ng Diyos ang pag-uusap ni Jesus at ang isang mayamang lalaki. Tinanong ng mayamang ito kung ano ang dapat gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan. Tumugon si Jesus na gawin niya ang nakasaad sa 10 utos. Ngunit alam ng bata, alam ng mayamang ito, na mula pa pagkabata niya ay sinusunod na niya ang utos ng Diyos. Subalit, nung sabihin ni Jesus na kulang pa ang iyong pagsunod, nung sabihin ni Jesus na ibenta niya ang kanyang ari-arian at sumunod sa kanya, doon naging malungkot ang mayamang ito. Doon umalis ang mayaman dahil nalungkot siya sa nalamang marami siyang kayamanan na kailangan niyang ibenta at ipamigay sa duka. Ito ang hamon ni Jesus sa isang mayaman. Ito ang hamon ni Jesus sa isang lalaking gustong sumunod sa Kanya. Mga kapatid, likas po sa ating mga Pilipino na tayo ay napakatindi sa tinatawag nating attachment. Sa mga bagay na kung saan ito ay mahalaga sa atin, lalo na sa mga gamit, mga ari-arian, o di kaya'y pera. Hirap na hirap tayong bitawan ang mga ito.
Lalo na kapag alam natin na ito'y mahal, kapag alam natin ito ay original, kapag alam natin na hindi lamang 1,000 ang presyo ng bagay na ito, hindi lamang 2 o 3, o higit pa rito ang presyo ng isang bagay na ito, hirap na hirap tayong bitawan kapag may taong humihingi sa atin ng mga bagay na ito. Hindi natin na ito, alam niyo mga kapatid, ang mga bagay na ito, alalahanin natin na ito ay hindi panghabang buhay. Hindi natin ito madadala sa langit. Ang hinihiling ng Diyos na tayo ay matutong tumulong sa kapwa natin, matutong mag-alay para sa iba. Itanong nga natin sa ating mga sarili, gaano na ba kalaki ang naipamahagi ko sa aking mga ari-arian? O kung wala ka mga ari-arian, gaano na ba kalaki ang naitulong mo sa iyong kapwa? Nagbigay ka na ba ng sobra-sobra? Nagbigay ka na ba nang ikaw ay nasasaktan? Mga kapatid, ang tunay na pagbibigay ay ikaw mismo sa iyong sarili ay nasasaktan. Ang tunay ding nagmamahal na ikaw mismo sa sarili mo ay nasasaktan. Kapag ka nagbigay ka, ngunit sa sarili mo alam mong yan ay labis lamang, hindi yan tunay na pagbibigay. Ngunit kapag nagbigay ka o nag-alay ka, na ikaw sa sarili mo, kahit hirap na hirap kang bitawan iyong mga bagay na iyon, ngunit ibinigay mo, yun ang tunay na pagbibigay. Mga kapatid, ang hamon ni Jesus sa isang mayaman na ibenta niya lahat ang ari-arian niya at ipamigay sa duka. Gaano ho kahirap sa isang mayaman na ikay sabihan na ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian. Ibenta mo ang lahat at ipamigay mo sa mga taong nangangailangan. Para bagang sinasabi ni Jesus na hubarin mo lahat-lahat bago ka sumunod sa akin. Wala ka dapat ititira. Wala ka dapat ititira sa iyong sarili bago ka sumunod sa akin. Para bagang ipinapaunawa sa atin ni Jesus sa mabuting balita ngayong araw na ito, na bago tayo makasunod sa Kanya, linisin muna natin lahat ng kung ano ang meron sa ating puso at isipan. Alisin ang lahat ng nakakapagpabigat sa ating buhay. Lahat ng bagges natin dapat nating iwanan, dapat nating itapon. Sapagkat ito ang magpapahirap sa atin sa pagsunod sa Kanya. Kung paano nahirapan, nalungkot ang batang mayaman noong sinabihan siyang ibenta ang lahat ng mahalagang bagay sa Kanya. Ganon din ang ipinapaunawa sa atin ni Jesus. Nalalapit na ulit ang Kwaresma. Sana naihanda natin ang ating mga sarili upang tanggalin ang kung ano ang mga nagpapabigat sa ating buhay. Katulad ng matalinhagang sinabi ni Jesus, mas mainam pa sa isang kamelyo na pumasok sa kaharian ng Diyos kaysa tao. Mga kapatid, ito ang ipinapaunawa sa atin ng Diyos. Kapag marami tayong dalahin sa buhay, kapag marami tayong pinapahalagahan sa buhay dito sa mundo, ang ipinapaunawa sa atin ng Diyos, natanggalin natin ang mga ito. Mas pahalagahan natin siya. Mas pahalagahan natin ang kaharian ng Diyos. Ang panawagan ng Panginoon na sumunod sa Kanya sa landas ay sadyang napakahirap
sapagkat sino bang taong gustong ipagbenta ang lahat ng mayroon siya? Sa literal na konteksto, ang mga misyonaryong nagpapangaral tungkol sa pananampalataya ay talagang iniiwanan ang kanilang mga ari-arian upang itugon ang tawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Ngunit ang tanong ay, ninanais ba ni Jesus na ipamigay ang lahat ng ating ari-arian? Kung susuriin natin ang mabuting balita, hindi naman sinabi niya na mali ang pag-aangkin sa mga tinuturing na yaman, sapagkat alam ni Kristo na pinaghirapan niya o pinaghirapan din ng tao upang magawa o maangkin ang lahat ng mga ito. Ngunit ang sinasabi ni Kristo, hindi dapat mas pinapahalagahan ang kayamanan kaysa sa Kanya. Ang mas pinahalagahan sana ay ang pagtulong sa kapwa, ang pagbibigay sa mga taong nangangailangan. Ang hinihiling lamang ni Jesus ay ang ating pagtalikod sa pagmamahal sa yaman. Hindi dapat maging hadlang ang mga makamundong bagay sa pagkilala sa Diyos na gumagabay sa atin sa ating pagsamo, sa ating pagharap sa Kanya. Ang mga mayroon tayo ngayon ay lilipas din. Subalit ang tunay na kayamanan sa langit ay ang makakamit natin ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Makakamit lamang natin ang tunay na kaligayahan sa kaharian niya kung tayo mismo ay marunong tumingin sa mga taong nangangailangan, marunong tumingin sa mga taong nahihirapan, marunong tumingin sa grasya ng Diyos. Mga kapatid, ito ang paunawa sa atin sa araw na ito. Nawa sana ang lahat ng mga alam nating hindi makakatulong sa atin upang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay ating talikdan. Ito ay ating limutin. Ito ay ating ipamahagi sa mga taong mas nangangailangan, sa mga taong nahihirapan sa mundong ito. Ito ang hamon ni Jesus sa isang mayaman at hamon din para sa ating mga namamapalataya na tayo mismo ay matuto, tayo mismo ay makinaig sa Kanya. Nang sa ganon, tayo ay magsama-sama sa pinaghaharian ng Diyos. Katulad ng Kanyang sinabi, mas madali pa sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Mga kapatid, paunawa sa atin ni Jesus. Sana pagsumikapan din nating pumasok sa butas ng karayom upang tayo'y makasama din niya sa Kanyang kaharian. Limutin ang lahat, talikdan ang lahat, hubarin ang lahat ng kung ano ang nakakapagpabigat sa atin at kung ano ang naghahadlang sa atin upang tayo ay makapasok sa Kanya. Huling tanong ni Jesus sa atin, gaano na ba kalaki ang ating naipamigay? Gaano na ba kasobra-sobra ang ating naipamahagi sa mga taong nangangailangan? Tanong din natin sa ating mga sarili, kung gaano na ba kasobra-sobra, nasaktan ka na ba nung ikaw ay nagbigay? O hindi pa? Mga kapatid, yan ang tanong ni Jesus sa araw na ito. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglalaban natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan. Ama,
mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan, naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng nating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit, naway mabigyang kasiyahan at kalakasan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukahan sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Papuri-puri ka Diyos sa mga lumikas sa libutan sa iyong kagandahan loob. Narito ang aming mayalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Papuri-puri ka Diyos sa mga lumikas sa libutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya ay baguhing mabuti ang lahat. At sa pamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong kaabot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong ihain niya ang sarili ng kami maksundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya ay manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya ay nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ganyan mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at mga martir. Kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ituring natin na tawagin ng Diyos bilang ating Ama, baong kababaang loob, idulog po natin sa Kanya ang lahat nating mga panalangin, kahilingan at mga pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami, Diya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos. Narito ang ating Panginoong Jesucristo. Siya mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog po namin ito sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo, tilingin ninyo ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Patnubayan nawa po kayong lagi ng poong may kapal, ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay, upang laging sumainyo ang kanyang kapayapaan, pag-ibig at kaligtasang magpasawalang hanggan. Amen. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Taglayan ninyo ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.